Makaraan ang ilang sandali, sina Light at ang kanyang bagong koponan ay naglalakbay sa ibabaw ng isang tulay na tinatakpan ng fog. Halos hindi nila makita, ngunit ipinaliwanag ni Lena na ang lugar na hinahanap nila ay malapit na. Biglang nawala ng kontrol ang kabayo ni Light, at ipinaliwanag ni Lena na sila ay nakarating na. Isang flashback ng 3 oras bago ipinakita ang ating mga bayani na dumating sa Adventurers Guild. Nagsimula nang kumalat ang mga chismis na si Lena ay kukuha ng isang trabaho, at tulad ng sinabi, ang bagong grupo na tinatawag na Luxria ang mag-aasikaso nito. Nagpasalamat ang receptionist dahil ang trabaho ay isang karera laban sa oras, ngunit hindi pa nila alam kung anong klase ng mga halimaw ang nagdudulot ng problema. 2 buwan na ang nakalilipas, ang isang grupo ng mga bayani ay nagsasagawa ng pananaliksik, at bigla silang nawala. Ang lahat ng ibang adventurer na ipinadala upang hanapin sila ay nawawala rin isa-isa. Natatakot si isa, at sinabi sa kanila na kabuo ang 18 adventurer ang nawawala, at lahat sila ay A at B rank. Nakakatakot malaman na ang maraming makapangyarihang adventurer ay nawala, at si Lena ay nagulat nang malaman na kabilang sa mga ito ang ilan sa kanyang mga guro. Wala masyadong impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari at ang tanging alam nila ay nangyayari ito malapit sa bahay ng isang dating maharlika. Ang bahay na ito ay itinayo 30 taon na ang nakalilipas ng lalaking gumawa ng kanyang kayamanan sa pag-aabentura. Walang tala ng kung anong mga kasanayan ang taglay niya, at pumanaw ang lalaki, kaya't ang manor ay iniwan na malugmok sa kalungkutan. Ipinahayag ng receptionist na ang mga kondisyon sa pagtapos ng trabahong ito ay ang paghahanap sa mga nawawalang adventurer at pagtukoy sa sanhi ng kanilang pagkawala. Nangangamba si Lena na baka maging mahirap ang trabahong ito para sa kanila, ngunit handa na si Light. Nasa likod niya si isa at iginiit na magdala sila ng mga gamit sa daan. Hindi makapaniwala ang receptionist na ang isang maliit na batang babae ay sasama sa kanila, ngunit ipinaliwanag ni Light na siya ay maaasahan at mayroong appraisal skill. Ang ganitong batang kumain ng skill fruit ay hindi pangkaraniwan, kaya ipinaliwanag ni Light na ito ay isang aksidente. Bago pa siya mapahamak, tinungo nila ang misyon, ngunit hindi pa nakasakay si Light sa kabayo at nangangamba siya na baka hindi ito magtagumpay. Pabalik sa kasalukuyan, ang ating mga bayani ay papunta na sa malaking bahay. Malalim ang pag-iisip ni Lena habang gumagawa ng plano kung paano papasok sa bahay, ngunit abala si Light sa pag-iisip kung paano ang ilang adventurer ay siguradong kumikita ng malaki. Ipinaliwanag ni Lena na hindi ito karaniwan na ang mga adventurer ay may marangyang mga bahay. Ang mga mataas na ranggong adventurer na nagtatrabaho na ng maraming taon ay kumikita ng malaki, at sinabi ni Lena na baka kaya niyang bumili ng bahay na katulad nito sa ilang linggo. Nangarap si Light na magtayo ng bahay balang araw, na kumpleto sa isang malaking farm at training grounds. Ipinilit ni isa ang kanyang sarili sa pangarap na ito ni Light at sinabi na dapat din silang magkaroon ng bahay na gawa sa candy. Hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan, gayunpaman, dahil nahulog siya mula sa bangin. Sinubukan silang tulungan ng dalawa, ngunit nagkatulungan lang silang lahat na mahulog. Hindi nagpanik si Light, gayunpaman, at simpleng ginamit ang wind pressure mula sa isa sa kanyang mga atake upang pabagalin sila. Nakaligtas sila ng ligtas, ngunit hindi pa tapos ang panganib. Ang mga bagay ay nagbago at naging mas malala nang sila ay napalibutan ng mga halimaw. Hindi mapigilan ni Light ang kanyang kasiyahan habang tinutugunan niya ang kanyang pananabik sa dugo. Napansin ni Bina ang isang bagay. Nang masusing tiningnan ang mga halimaw, napansin na sila ay may suot na armor. Ginamit ni isa ang kanyang appraisal skill at natukoy na ang mga halimaw ay dati ring tao. Sila ay mga undead na ngayon, at lumilikha sila ng mas marami sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkagat sa iba. Sinabi ni isa sa lahat na huwag hayaang makalapit ang mga undead sa kanila, ngunit abala si Light sa pag-iisip kung pumatay na ba siya ng isang adventurer. Nang sandaling iyon, natukoy ni isa na ang mga undead ay may mga kasanayan. Ang ilan sa mga pangalan ng kasanayan ay archery, thermal resistance, at sprint. Tugma ito sa mga kasanayan ng mga nawawalang adventurer. Inilalahad ni Selena na ito ang dahilan kung bakit hindi sila nakabalik. Nahihirapan si Light na tanggapin na kailangan niyang alisin ang kanyang mga kapwa adventurer, ngunit wala ng oras para doon. Kailangan iligtas ni Lena si Light mula sa pagiging pagkain ng zombie, at sinabi niya sa fallen hero na magpahinga siya sa kapayapaan. Ipinaliwanag ni Lena na hindi nila pwedeng iwan ang mga adventurer sa ganitong kalagayan, at ang tamang gawin ay ipadala sila sa kabilang buhay. Ngunit, sobrang dami ng mga zombie kaya nagpasya silang pumasok sa bahay upang maghanap ng mga nakaligtas. Ngunit nang makapasok sila, lalo pang marami pang mga zombie ang nandoon, at hindi nag-aksaya ng oras si Lena sa pagtanggal sa mga ito. Namangha si Light habang pinapanood siya dahil mabilis niyang pinapalitan ang kanyang mga atake depende sa uri ng kalaban. Ipinaliwanag ni Light na ang puso ang mahina ng mga undead na parang tao pa.
Ngunit para sa mga skeleton, diretso nilang pinaputol ang mga gulugad. Hindi makapaniwala si isa sa kanyang nakikita, at malinaw na master na ni Lena ang Sword Saint skill. Sinabi pa ni Light na halos magkapareho ang Sword Saint at Sword God skills. Kaunti lang ang kalakasan ng Sword God niya, pero hindi niya pa ito na master gaya ni Lena. Si Lena ay ilang hakbang na nauuna sa kanya, ngunit tumanggi si Light na tumayo lang at manood. Tumalon siya at ipinasikat ang kanyang mga pinahusay na skills. Lahat sila ay natakot nang umatake si isa, ngunit nailigtas siya ni Lena sa huling sandali. Hindi makapaniwala si Light na nastab ni Lena ang zombie sa gitna ng mga puwang sa armor nito, ngunit sinabi ni Lena na hindi ito malaking bagay. Ginugol niya ang nakaraang 3 buwan na nakikipaglaban sa higit pang mga laban kaysa sa gusto niya. Buti na lang, okay si isa, ngunit alam ni Light na nagkamali siya. Ang paglaban habang pinoprotektahan si isa ay sobrang hirap, at isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Tumanggi si Light na hayaan na may masamang mangyari kay isa at ipinangako na hindi na siya magdadalawang isip muli. Bago sila magpatuloy, nagtatanong si Light kung bakit sobrang dami ng mga undead. 18 lamang na adventurer ang nawawala, ngunit nakakita sila ng mas maraming zombies kaysa doon. May mali at pareho nilang iniisip kung ano ang nangyari sa lugar na ito habang patuloy silang pumapasok sa loob. Nakakita sila ng isang portrait ng noble. Sa kalaunan, nakatagpo pa sila ng mas maraming undead, at nagulat si Light nang lumabas sila mula sa kanilang blind spot. Mas nakakagulat na ang ilan sa mga undead ay tila gumaganap bilang decoys. Para bang may isip sila. Kaya sinabi ni Light kay isa na suriin ang kanyang appraisal ability, at nagsiwalat ng nakakagulat na ang mga undead ay na-tame. May nagko-control sa kanila, at napansin ni Light ang ilang mga sinulid na nakakabit sa mga undead. Mas marami pang trabaho ang ginagawa ni isa kaysa sa dati at ipinakita na ang mga sinulid ay ginagamit upang magpadala ng magic power. Ang isa na nagko-control sa kanila ay nasa kabilang dulo, kaya sinundan nila ang mga sinulid. Nagdala sila ng mga ito sa isang ballroom, ngunit hindi alam ni Light kung ano iyon. Inisip niya na para ito sa paglalaro ng ball sports. Ipinaliwanag ni Lena na para ito sa mga dance party. Nang biglang may isang misteryosong boses na nagsabi na matagal na niyang hinihintay sila. Ipinakilala ang sarili niya bilang si Joten, at tila kilala niya si Light. Tuwa si Light na makita ang isang buhay na tao, ngunit alam niyang hindi isa si Joten sa mga nakaligtas. Nang biglang hilahin ni Joten ang kanyang mga zombie puppets, ipinaliwanag ni isa na may necromancy skill siya. Binibigyan siya nito ng kakayahang kontrolin ang mga corpse at spirit-type monsters. Lahat ng ito, pati na rin ang kanilang mga skills at unique traits. Sinubukang magsabi ni Light kay Joten na tulungan sila sa kanilang misyon, ngunit hindi siya interesado. Mayroon siyang mas importanteng gagawin, at iyon ay ang patayin ang Fruit Master. Sa huling sandali, nalaman ni Light na may zombie na umatake sa kanya at nagtanong siya kung bakit gustong tapusin ng baliw na babaeng ito ang kanyang buhay. Ibinunyag ni Jotanya na iyon lang ang mga utos na ibinigay sa kanya, ngunit tumanggi siyang magsalita pa. Nabanggit ni Jotanya na bahagi siya ng Black Swan kanina, ngunit hindi pa narinig ni Lena ang grupong iyon. Pinakamasama sa lahat, hindi pa niya narinig ang tungkol sa necromancy skill. Si Dron ay naghahanap lamang ng aliw, kaya ipinadala niya ang mga alaga, ngunit hindi sila kayang tapatan ng teamwork ng ating mga bayani. Hindi interesado si Dron kay Lena, kaya't pina-isolate niya ang mga ito. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga zombie na may pinakamahusay na mga kakayahan. Ginagawa ni isa ang kanyang makakaya upang maging kapaki-pakinabang at ibinunyag kung anong mga kakayahan ang mayroon sila. Ang isang babae ay may kakayahang tinatawag na mirror strike, na nagpapahintulot sa kanya na umatake gamit ang mga salamin na imahe sa bawat gilid niya. Samantalang ang lalaki naman ay may kakayahang claw, na nagpapahintulot sa kanyang mga kuko na mag-extend at mag-harden habang pinapalakas ang kanyang lakas. Hindi natuwa si Dron sa pagsisiwalat ni isa ng lahat ng impormasyong iyon, kaya't nagdesisyon siyang alisin muna siya. Sa kabutihang palad, hindi nag-atubiling iligtas ni Light si isa, ngunit mabilis silang napaligiran. Ang mga zombie ay matibay na sa kanilang sarili, kaya hindi alam ni Light kung kaya niyang makipaglaban at protektahan si isa ng sabay. Walang patid si Dron, kaya't ipinadala niya ang mga zombie, at ginagawa ni Light ang kanyang makakaya upang pigilan sila. Hindi siya binibigyan ng kahit isang sandali ng pahinga ni Dron, at tila walang katapusan ang alo ng mga zombie. Puno din si Lena ng abala, ngunit higit niyang nararamdaman ang hirap ng realisasyon na kailangan niyang wasakin ang mga ito. Tulad ng nangyari, ang dalawang adventurer na ito ang unang lumapit sa kanya nang siya ay isang baguhan. Ang dalawa sa kanila ang nagturo sa kanya ng marami habang sila rin ay mabait. Nahihirapan si Selena na makipaglaban sa kanila, nauubos na siya sa oras, at nag-aalala siya dahil hindi niya makita sina Light at isa.
Ang makipaglaban ng direkta sa mga zombie ay masyadong mahirap, kaya nag-isip siya ng mas mahusay na ideya. Pinutol ni Lena ang mga sinulid na kumokontrol sa kanyang dalawang guro, at siya'y nagulat nang marinig ang kanilang mga espiritu na nagsasalita sa kanya. Ito na ang katapusan para sa mga adventurer, kaya't ipinagkatiwala nila ang kanilang mga pangarap kay Lena. Sabi nila na hindi mali ang pagpatay sa kanila, at na-realize ni Lena na ang pinakamagandang pagbigay galang sa kanila ay ang wasakin ang mga nabubulok at namumutating bangkay. Inihayag niyang gagawin niya ito ng mabilis at walang sakit at pinutol sila sa dalawa. Tumulo ang luha ni Lena habang natapos ang gawain, at nagsabi siya ng paalam sa kanyang mga mabait na guro. Malapit lang, pagod na si Lena matapos ang labis na laban. Nang sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay at sinabi kay isa na suriin kung ang necromancy skill ay kayang lumikha ng undead. Ibinunyag niya na hindi ito nakakalikha ng undead, at ang skill ay maaari lamang kontrolin ang mga undead sa lugar. Ang mansyon na ito ay matagal nang iniiwan, kaya't si Light ay nagtataka kung saan nanggagaling ang lahat ng mga undead. Hindi tulad ng isang libingan o larangan ng digmaan, hindi dapat maraming undead dito sa simula. Desperado si Light na malaman ang sagot, kaya't nagsimula si isa na magtrabaho rito. Humahanga si Dron kay Light dahil hindi lang siya magaling na mandirigma, kundi isang malalim na nag-iisip. Hindi naman natuwa si Dron sa lahat ng pagsisiyasat na ginagawa ni isa, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagsubok na alisin siya. Tinawag ni Light na duwag si Dron sa pag-atake sa isang bata, ngunit hindi ito alintana ni Jana. Alam ni Light na kailangan niyang manatili malapit kay isa, ngunit ang mga zombie ay magpapagod sa kanya kung siya ay magtatanggol lamang. Isa lamang ang natirang sagot, kaya't sinabi ni Light kay isa na sumakay sa kanyang likod at kumapit ng mahigpit. Naiinggit si Dron, ngunit sawa na si Light sa kanyang magaan na pag-uugali. Bumalik kay ang madre, nakita natin na pinapanood niya ang isang bagay sa hinaharap. Ipinaliwanag niya na ito ay isang anino na lumalamon sa buwan. Isang kamanghamanghang tanawin ito, at sigurado siyang walang sinuman, kahit ang pinakamalalakas na tao, ang makakatagal laban sa kanyang pinapanood. Salamat sa panonood ng aking recap. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga video.